Ito guys, no joke. Siya yung Twice member for me na may pinakamaliit na muka. Sobrang ganda niya, hindi na nag-register ng maayos sa cameras. Wait, did you guys see? Nilabas na ng Twice yung poster nila for the This Is For World Tour Part 1. And na-excite ako kasi kasama tayong Philippines agad. And it made me recall yung first experience ko sa once na makita sila ng live. In this video, I will share my experience, ano yung reaction ko sa mga mukha nila, and any tips and tricks that I have for concert goers who are planning to watch them in the Philippine Arena or in Impact Arena on Thailand. Let's go! Okay, first of all, sasabihin ko muna sino yung bias ko. Bias ko sa Twice is si Sana. So, si Sana, siya talaga yung constant, siya yung sagot ko talaga pag tinanong sino yung bias. Siyempre sa Twice, pag nag-stand ka ng Twice, 9 ba naman yun? Mahirap mamili ng isa lang. So, I have 2 other bias, and those are Nayeon and Chaeyoung. Si Nayeon, gusto ko naman talaga siya ever since 16, kasi ang lakas talaga ng star quality ni Nayeon. And sobra yung talent niya, sobra yung ganda niya. That's why si Nayeon, isa din talaga siya sa bias ko. Si Chaeyoung naman, nahihila niya talaga ako lagi. Like, pag may video sila, pag may interviews, because she's very cool, she's very talented. And nasolidify yun for me na gusto ko talaga siya and na-add siya sa bias list ko after nung concert nila sa Thailand na napanood ko. Speaking of concerts, I'm gonna share to you guys my experience watching both here in the Philippine Arena and sa Impact Arena sa Thailand. And bakit ba kami nag-end up sa Thailand in the first place. First of all, ang una namin talagang tinatry i-secure na ticket dito sa Philippines is VIP. Since yung concert ng Twice is VIP seated. So, sobrang sulit na. And as someone na medyo tita na, yung ayaw mo nang tumayo sana pag VIP. And syempre, hindi naman tayo katanggaran, you know. Gusto mo sana masulit mo yung binayad mo. Kasi syempre, you're gonna spend money. And syempre gusto natin na comfortable tayo. At the same time, nakikita natin sila ng malapit. That's why me and my friends wanted the VIP seated. But on the day of the concert ticket selling, grabe. First few minutes pa lang, ubos na. And ang hirap talagang makapag-check out. Lahat na ng unimaginable scenarios nangyari ng ticket selling ng Twice. Ang naalala ko nga parang lumindol pa nun. Pero syempre parang wala na kaming pake kasi sobrang nakafocus kami sa goal, and that is to watch them live. Ayun, we were really heartbroken kasi meron pa kaming friend na he tried to camp sa isang mall para lang makasecure ng tickets or ng VIP tickets. And then, nung siya naubos na, sakto naubos na yung VIP. So, he bought the LBA premium na lang para dun sa sa day 2 dito sa Philippines. Kami kasi ng mga kasama ko, first time namin makita yung Twice. So, we decided to go all in sana. And we want the best seats and we want to see them really up close. Although may na-secure na yung friend namin ng day 2, LBA Prem, meron din naman na-secure yung kami, team online, ng day 1. And balak sana namin siyang ibenta once may ma-secure kaming VIP. But then we collectively decided na yes, let's just keep our tickets. So, yun na yun. We're gonna watch Twice day 1 and day 2 here in the Philippines. And after some time, parang deep inside us, gusto talaga namin mag-VIP. And then, ayun, parang nagkayayaan lang sa group chat na what if Thailand? And nung ticket selling na for Thailand, because I can't remember if yun yung day, yun talaga yung ticket selling ng Thailand or nag-open for day 2, kaya yun yung nakuha namin. So, grabe, yung ticket selling ng Thailand, I was the one na nakapasok ng maaga sa queue. And sobrang smooth nung sa kanila. Nakakapanic lang because when you're trying to secure tickets sa Thailand, it's Thai Ticket Major. You're gonna enter the names of the people na talagang manonood dun sa ticket. So talagang hindi mo siya pwedeng i-transfer. Because kami ng mga kasama ko talagang naka-indicate din yung names. And kinakabahan kami kasi may nasecure kaming VIP. Nung nasa payment na kami, grabe. Nahirapan kami dahil sa mga OTP, yung delay. Alam mo yung pag na-delay yung OTP, tapos mag-resend ka. Tapos yung receive mo, yun yung i-enter mo, pero yun pala yung nauna. So, mali. Ganun yung nangyari sa amin. Pero after a few tries, thankfully, nakasecure kami ng VIP tickets sa Thailand.
We were so happy because finally we'll be able to see TWICE up close. Pero ang isa pang problema dyan is yung queuing number. Siyempre, lahat naman ng nag-VIP sa concerts, yun yung iniisip. Especially sa Thailand kasi, it's a standing section yung VIP nila. Not like the Philippines where it's VIP seated. That's why mas kinakabahan kami kasi lahat kami ayaw talaga namin ng VIP standing pero gusto lang namin gawin to for TWICE. Okay, fast forward na. Nandun na sa concert sa Thailand. Our queue number is actually 1,000 plus. It's 1,009 to 11 yata. Pero ganon yung range. And kung ikaw, holder ka ng ganong number, medyo kakabahan ka na. Kasi syempre, hindi naman nga kami matatangkad. And, you know, iba-ibang lahi talaga yun nandun sa Thailand. Meron mga Chinese, merong mga Taiwanese, merong mga Thai, of course, mga Filipino like us. And, marami talagang fanboys din yung TWICE. So, yun yung mga makikita mo sa VIP standing section. That's why, mas kinabahan kami. Pero sabi ko sa mga kasama ko, pagpasok natin, just secure a really good spot. Run na pagpasok dun sa loob. And then, ayun nga yung nangyari. Pagpasok namin sa loob, after ma-scan yung ticket and everything, pagpasok, takbo kami agad. And nakakuha kami ng magandang spot talaga. And I'm really, really, really happy para dun sa spot na nakuha namin, knowing na lahat yun parang nakabase na lang sa luck, 'di ba? So, we have the sound check. Syempre sa VIP package kasama yung sound check. Sound check came. Nagtataas yung mga bouncer or parang mga guard doon ng parang no pictures, no live, no anything. Bawal talaga. And parang for me, yung experience lang na syempre, dala ng emotions na hindi mo na iniisip na may ganun pala talaga. So, nag-try akong mag-capture ng videos and then, kinalabit na ako. Akala ko, may nangalabit sa akin bigla sa likod ko. Akala ko, friends ko. Yung pala, guard. Tapos parang, lahat sila parang nag-clear na ng way para dun sa guard. And kukunin na talaga ako. Literal kasi, na pag nahuli ka ng guard dun, na nag-video ka during sound check, papalabasin ka nila. I don't know if hindi ka na makakapasok ng venue or papadelete lang yung video, but ganun yung mangyayari. Ang ginawa ko, humindi ako, no. And then, I just put away my phone. And mula no, natakot talaga ako and hindi ko na nalabas. But luckily, nakapag-video pa rin ako. I just want a memory na parang nandun ako ng soundcheck and gusto ko silang makita. During soundcheck, paglabas ng TWICE, nag-iba talaga yung parang vibes dun sa standing section. Literal na uminit bigla and nag-forward lahat. So parang natutula ka talaga pala pag nasa VIP standing ka. And ayun, natula kami. Parang mas napalapit pa kami kasi nga nagkatulakan na. And to be honest, dahil nga sa nangyari ng mga video, pagkalabit sa akin ng guard, hindi ko masyado pang na-appreciate or hindi pa nag-register sa utak ko na nasa harap ko ng TWICE and yung mga itsura nila parang okay sila. Pero hindi ko pa talaga natitingnan. So, appreciate ko yung mga mukha nila nung actual show na. And isa-isahin natin per member kung ano yung reactions ko sa mga mukha nila. Sinayon yung kind ng artist or ng idol na parang kung ano yung itsura niya din sa TV, ganun din. Kung ano yung itsura niya online, ganun din. But, of course, it's 5 to 10 times better. And, ayun, sobrang nakakalma ako sa presence ni Nayon. Alam mo yung pag nandun siya, parang okay na. Like, pag sinimulan niya ng kanta, okay na. Pag kumanta na siya, okay na. Ganon yung feeling ko kay Nayon. And I'm just really, really, really happy. Sobrang ganda niya. Next is Jonghyun. Ito guys, no joke. Siya, yung TWICE member, for me, na may pinakamaliit na muka. If you guys have seen Jonghyun live or seen Jonghyun in person, comment down below. I want to see if ako lang ba yung naka-observe ng ganon. Pero, Jonghyun is the member kasi ng TWICE na she receives a lot of hate from the bashers or from the haters about her weight. So, ginagamit yun against her. But when I saw her live, oh my God, ang ganda-ganda ni Jonghyun. And, hindi ko maisip, paano ba ito ginawa ni Lord? Ganon. Paano napagkasya yung features ng mukha niya sa ganun kaliit na mukha? Gets nyo ba? Parang, in my life, sa mga artists na nakita ko before, or sa mga idols na nakita ko before, ang may ganun pa lang na kita ko talaga na may maliit na mukha is si Lisa from Blackpink.
Lisa is my bias sa Blackpink. And nung nakita ko din si Lisa noon, sobrang liit talaga ng mukha. Pero ang defined ng features, that goes the same for Jonghyun. So si Jonghyun, I just want to say sa bashers niya, sa haters niya, you have to see her in person. And you have to, you have to appreciate her beauty. Kasi yung beauty ni Jonghyun, it's a silent beauty na ma-appreciate mo talaga pag tinitigan mo din siya. Of course, siya yung tipo na pag tinitigan mo, uy, ang ganda. Tapos magsistay na yung mata mo sa kanya. Ganon. So, that's Jonghyun. Next is Momo. Momo is so pretty, so talented, so gorgeous. You know, Momo's beauty is very Japanese. So, sobrang ganda ni Momo din na sobrang kinis, sobrang puti. Sobra akong napamangha sa dance skills ni Momo. Wala akong masabi. Sobrang galing niya sumayaw. And sobrang hindi niya shortcut yung dance moves niya. And that's what I like about her. I think yun yung nagpapashine sa kanya sa stage. Aside from the face, aside from the body. But grabe yung stage presence ni Momo din. Next is Sana. Pwede ko bang ihuli si Sana? Since she's my bias, I think ihuli ko na lang siya i-describe. Next is Gio. Alam mo yung ganda ni Gio? Very Latina. Alam mo yun? Talagang tama yung mga memes sa X, tama yung memes sa Instagram or TikTok. Very Latina yung ganda ni Gio. And grabe yung katawan ni Gio. Sobrang, pag nakita mo si Gio in person, she's not the tallest sa Twice, pero grabe yung power. Alam mo yun, parang may presence siya na talagang leader vibes, and at the same time, as in performer si Gio, and you will know that she really deserves the God Gio nickname, you know? Sobrang 100% all in sa lahat ng kanta. Gio talaga. Mina. With Mina, alam mo yung ganda na parang Mama Mary talaga. Sobrang pure, sobrang angelic. Ganun yung ganda ni Mina, guys. And I'm not kidding. Pero isa siya sa mga silent beauty na talagang si Mina kasi, 'di ba, sa mga TTT or sa mga videos na, as in siya yung hindi talaga makulit. Parang very shy siya. May kulit siya na sarili niya. But hindi siya kagaya ng mga parang extrovert or super energetic na members ng Twice. And ganun din yung ganda ni Mina. Ganun siya nagsispeak na you will really look at her. And para siyang art sa museum. Ganun siya kaganda. And sobrang ganda ni Mina, guys. And grabe yung Seven Rings performance niya, yung solo stage niya. Wala, nanghina na kami after that. Dayon is very smiley. Lagi siyang nagsismile and sobrang kinis ng muka. Parang hindi mo makikita yung pores. Sobrang puti. Kala mo hindi pinapawisan. And parang, alam mo yung ganda ni Dayon na sobrang bait and sobrang bright ng aura niya. And parang kung ano din naman yung face niya sa nakikita natin online. Ganun din naman. But like Nayeon, 5 to 10 times better. That's Dayon for me. She's smiling, she's looking at your cameras. Yun yung charm ni Dayon on stage. She just brings this joy whenever she's in front of you. Na parang mahahappy ka. Talaga kasi ang ano din mag-fan service talaga ni Dayon. Sobrang all in. Sobrang all in. Next is Chaeyoung. Si Chaeyoung, ito na nga. So, hindi ko in-expect pag si Chaeyoung na yung nasa harap ko, shocks, ganito pala yung mukha nito sa personal. Parang si Chaeyoung yung hindi nabibigyan ng hustisya masyado yung mukha sa online. Parang I think may mga interview sila before na parang sino sa tingin niya yung maganda without makeup or parang after ng mag-alis ng makeup. And some members, their answers were Chaeyoung. And I really understand because si Chaeyoung parang grabe yung ganda niya, guys. Hindi ko ma-explain. Pero ang nakukwento ko na lang sa friends ko whenever they ask me sino yung pinakamaganda. I can't answer it directly pero sabi ko, you have to see Chaeyoung live. Kasi Chaeyoung is a revelation sa personal. Maganda siya, guys. Wala akong mahanap na words to describe it. But I'm sure yung mga nakakita na rin sa Twice, they will understand na maganda talaga si Chaeyoung. Si Chewie, nabasbasan niya kami ng tubig. Parang dun sa bottled water niya na
parang binuhos niya sa fans. And si Chewy, parang maraming moments na nandun siya sa side namin. So, talagang nakita ko talaga yung mukha niya. And hindi siya yung category din na hindi rin mabigyan ng hustisya yung ganda. Siguro si Chewy yung sobrang ganda niya, hindi na nag-register ng maayos sa cameras. Kasi kung ano yung nakaka-capture ng phone ko, hindi enough to explain or to show you guys na gaano kaganda si Chewy. Pag nakita mo sa personal is magigets mo bakit siya yung visual ng Twice. Although lahat sila magaganda, pero yung ganda ni Chewy is parang 1 in a million sa idols na magkaroon ng ganong face sa grupo. Kaya lucky yung Twice din to have Chewy. And actually lucky si JYP sa lahat ng members ng Twice. Just saying. So we finally got to my bias Sana. During soundcheck, me and my friends were somehow parang concerned lang kasi nga parang hindi siya yung usual ng bubbly Sana. But eventually, as the show progresses, bumalik naman yung saya niya and parang siguro pagod lang talaga, ganon. And si Sana, siya yung combination ng lahat ng mga sinabi ko na categories. Paano ba? Sobrang ganda, sobrang hindi ma-explain, hindi makuha ng camera yung ganda niya. Kailangan mo siyang makita sa personal. Ayun, ang hirap pala i-describe. Ang hirap pala maghanap ng words para ma-explain yung nafe-feel ko nung nakita ko si Sana ng live. But si Sana, nung nandun na siya sa harap namin, she's like a dream come true. Kasi parang nag-pay off lahat ng sacrifice mo, lahat ng iyak mo. Hindi ka nakasecure ng VIP tickets sa Philippine Arena. Parang nag-pay off siya and na-realize mo bakit ka nandun. Ganon. Parang kay Sana kasi since she's my bias, happy na ako na nandun siya nakatayo. And sobrang ganda niya and sobrang pretty niya talaga kasi nung araw na yon naka-style talaga yung hair niya in a really beautiful way. Search niya Bangkok Day 2 na Sana. Ganda ng hair niya doon. And I'm just really, really happy na ma-witness yon. Sobrang blessed na ma-witness siya ng live. I bought t-shirt for Sana noon, yung Betty Boop. But hindi niya makita kasi nga, yun nga parang hindi siya yung kagaya ng mga previous concerts. Kasi ng previous concerts is nagtatanggap siya ng gifts or parang nagbababad siya like dun sa fans. Pero yun nga, medyo siguro masama talaga yung pakiramdam niya. And gets naman kasi grabe yung trabaho nila that time. And ayun, after the concert, we were really fulfilled and sinabi namin na willing kaming ulitin lahat ng nangyari again, willing tumayo sa VIP for them. It's my first time to stand in a VIP section and it's a K-pop concert. So, I survived it and it's twice. And nung concert na nila sa Philippines, we were just really enjoying the show throughout. Hindi nakakasawa kasi twice will give you 3 hours worth of fun, worth of good music, worth of parang minsan live TTT, ganon. Makukulit talaga sila and gusto ko sa kanila, wala kang mararamdaman na yabang. Mararamdaman mo lang is super grateful sila sa fans. Mararamdaman mo lang is gusto nila yung work nila. That's why I really stand them. I really support them because mafe-feel mo sa kanila na tama yung mga taong sinusuportahan mo. So I have already shared my thoughts or my reactions nung first time ko silang nakita. Now, I don't know if my tips will still work, pero ayun nga, during the ticket selling, take it with a grain of salt, okay? Just try to explore your options. If kaya mong mag-camp, go. If kaya mo naman, why not? Because, yun nga, may mga nagsasabi kasi talaga na nakaka-secure naman daw talaga sila kapag nag-camp. Although, yun nga, baka yung priority seat mo is pagdating mo ng turn mo, ikaw yung mauubusan. Ganon. If online naman, try to open your devices. Don't reload the page. Pero may mga nababasa kasi ako na may nag-reload.
So, I don't know if ano yung tamang sundin. Actually, mag-ready pa lang din kami sa upcoming ticket selling kung kailan man for the Twice concert. And just lots of prayer. I think, no joke, but prayer really works. Na, who would have thought na makakanood kami ng live sa ibang bansa, standing really close to them. And my experience namin lahat yun. We can't do that kung kami lang. Pero ayun, prayer really works, guys. And nung sa Oishi, that's just really, I think, a combination of prayer and luck. Kasi I'm not the type to believe din sa mga ganon. Yung parang mga raffle, because sa tingin ko parang, ay, peperahan lang kami dyan. But, ayun, super blessed and lucky na makasecure pa rin kami ng tickets doon, or manalo kami sa raffle ng Oishi, and we were able to see Twice again after their concert. So yun yung, I think, magiging tip ko is actually do your part. So while you're manifesting, while you're praying for the tickets, do your part as well. Hindi siya yung parang, oh, I'm manifesting to see them, and you're just doing nothing. So you really have to put in the work. And I think kung good yung intentions mo, kung you're not gonna brag about it, you're not gonna step on anyone just to achieve it, I think the universe will align in your favor. I think God will bless you with something that you really desire. So yeah, that's my tip. Never give up. And wala, I think pakinggan mo yung music ng Twice lagi. Sana sa next concert nila here, complete sila. Kasi nga last time wala si Chaeyoung. Pero sana complete sila. Isa daw tayo sa pinakamagagaling na bansa, sabi ni Sana. So ayun, I finally talked about my experience meeting them. Wow, meeting them. Hindi. Finally seeing them live. And some tips and tricks that I don't know if makakatulong, pero those worked for me. See you on the concert, Philo1 says. Let's manifest na lahat tayo makakanood. Lahat ng gustong makakanood. Lahat ng gustong makakasecure ng desired seats nila. This has been Rina. Thank you for watching and see you on the next one. Bye!